Are you looking for a wire binding machine that's affordable, durable, at perfect para sa iyong home-based printing business? So today ay re-review natin itong Officom W12M wire binding machine. So isa ito sa pinakaunang gamit ko dito sa Graceful Homeschooling. Hi everyone, it's Amy Grace and welcome to Graceful Homeschooling. And today nga ay re-review natin itong Officom W12M na wire binding machine. So marami nagtatanong sa akin, ano ba yung gamit mo na wire binding machine? Well, dalawa yung gamit ko dito na wire binding machine. So ito yung pinakauna kong binding machine, itong W12M na Officom. And then I have another one, yung merong adjustable pins. Pero ito talaga yung unang-una kong gamit dito sa Graceful Homeschooling. At ang dami na namin pinagsamahan ito ng mga journals, planners, devotionals, mga activity books. Kasi pinag-ipunan ko talaga itong wire binding machine dahil nung una, ang ginagamit ko lang talaga ay yung 6-hole puncher. Imagine niyo yon na activity books yung ginagawa natin dito sa Graceful Homeschooling. Tapos, bundle, usually yung binibili ng mga mommies. That time talaga sabi ko, hindi, kailangan ko ng wire binding machine. So, ito yung una kong binili, yung W12M. So, pag-usapan natin itong W12M na Officom wire binding machine. So, ito ay isang manual wire binding machine 3:1. Meron tayong mga binding machine na tinatawag na 2:1. So, ito ay medyo makakapal na yung mga projects na kaya natin gawin sa mga 2:1 na wire binding machine. But this time, itong Officom ay 3:1 siya. Ang kaya nitong i-punch ay maximum na 10 sheets of paper. So, yun lang talaga yung kaya nito. Or 2 sheets of PVC cover. So, iyan lang yung maximum capacity na i-punch nitong ating W12M. So, kung halimbawa, gumagamit ka ng mga chipboard para sa mga hardbound projects mo, kagaya nito, ang kaya lang nito or yung maximum capacity nito ay 0.8 mm. So, may mga sellers naman na number sign yung ginagamit nila. So, number sign 70, ang kaya lang nitong W12M na Officom wire binding machine natin. Pagka mas makapal na dyan, hindi na kayang ipasok dito sa ating binding machine at hindi na rin niya kayang i-punch. Now, I'm gonna show you examples na pwede nating gawin dito sa ating wire binding machine. Ito yung mga examples natin. So, gumagamit tayo ng loop wire para i-bind yung ating mga paper projects. So, here are examples na ginawa natin dito sa wire binding machine. So, yan. And then, this one also. And this one. Now, what I like about itong Officom na wire binding machine ay hindi lang ito limited para sa mga wired na projects. Ibig sabihin, pwede kang mag-punch dito, tapos pwede mo din siyang gamitan ng spiral coil, kagaya nitong project na to. So, mapapansin nyo, yung mga activity books dito sa Graceful Homeschooling, pinapunch siya gamit ng wire binding machine or itong Officom wire binding machine natin. Pero ginagamitan natin siya ng spiral coil. So, may advantage din ito na parang dual purpose na siya, na pwede siyang gamitin as spiral binding machine and also as loop wire binding machine. So, napag-usapan naman natin ano ba yung parts ng ating wire binding machine. Okay, so ito yung mga parts na kailangan nating malaman dito sa ating wire binding machine. But before that, meron lang ako papakita sa inyo kasi meron na ditong nakalagay na maximum punch capacity. So, nakalagay dyan na 10 sheets of paper or 2 sheets of PVC cover per time. So, yun lang yung maximum capacity ng W12M Officom wire binding machine. Now, meron ka din ditong makikita na wire size. So, yung wire size natin dito, yan yung ginagamit natin na to, yung loop wire. So, merong iba't ibang klaseng sizes itong loop wire. So, ito yung kailangan nating i-note pag gumagamit tayo ng W12M. It's because ang kaya nitong, ang capacity nito or yung maximum capacity na wire nito ay 14.3 mm na wire. So, ngayon ay meron tayo ditong iba't ibang klaseng wire din na pwede natin gamitin with this W12M. So, meron siyang 4.8, 6.4, 7.9, 9.5, 11.1, and 12.7 mm na size ng mga or sizes ng mga wire binding machine na pwede natin gamitin dito sa W12M. So, meron din dyang inches na corresponding doon sa mga binanggit ko. So, tingnan nyo na lang yan dito sa ating wire binding machine. So now, itong part naman na to ay ito yung mga holes na pinapunch ng ating binding machine. So meron tayo dyang size na A4 and then meron din tayong size na A5.
A5. So, ngayon, ito ay ginagamit natin kapag halimbawa, A4 yung size ng paper natin. Pwede mo dyang i-lock itong ating lock dito para hindi mag-move yung ating paper pag nagpa-punch tayo. So now, itong part naman na to ay ginagamit natin para i-press yung ating loop wire. It's because yung ating mga loop wire ay ganito ang itsura niya. So nakabuka pa rin yung ating loop wire. So para maipasok natin yung ating mga na-punch na paper projects. Now, kinakailangan natin itong wire binding machine para i-press natin itong ating loop wire. So, ito naman ay magnetic. So, talagang kumakapit dyan yung loop wire natin. And then, ang i-consider nyo lang ay this one. So, pag magpa-punch kayo ng inyong mga project, ay consider nyo lang ito. So, kung ano yung size na ginamit nyo na loop wire ay itong part na to, itong adjustable na to. So, itong adjustable part na to, na-adjust yan. So, i-adjust nyo lang yan depende sa size ng loop wire ninyo. So, itong ating wire na ginagamit ay 14.3. Yan. So, ilagay lang natin or itapat lang natin ito dito sa 14.3 para pag pinunch natin ito ay bilog yan. So, hindi siya magiging rectangle or madideform yung ating wire. So, importante na i-take down note nyo yan na kung ano yung size ng loop wire nyo ay doon nyo itatapat itong part na to. So, meron din itong part dito sa ating binding machine na ang tawag dito ay built-in wire closer. So, ibig sabihin, ito yung layo nung mga punch natin dito sa ating papel. So, i-adjust nyo lang yan. Depende sa kung gusto nyo, mas closer ba siya sa edge ng papel nyo or mas malayo siya sa edge ng papel ninyo. So, i-experiment nyo na lang kung ano yung gusto nyo or yung preference nyo pagdating sa layo sa edge ng mga punch ng ating wire binding machine. Now, ito naman na hanger nitong maliliit na to, dyan natin inahang yung ating mga loop wire. Tapos, para mas madaling ilagay or ikabit yung ating mga paper projects. So, yan yung mga parts ng ating wire binding machine na mahalaga or importante nating makonsider at malaman. So, ngayon, magsa-sample punch lang tayo. So, gagamit tayo ng A5 at ng A4 size ng ating paper. So, for A4, wala tayong problema kasi saktong-sakto lang yan. So, ilagay lang natin ito dyan sa A4 size. And then, i-insert mo lang itong papel. Pero make sure na nakasagad talaga siya doon. So, mararamdaman niya naman dyan sa ating binding machine. And then, ipapunch lang natin yan. And ito yung punch ng ating wire binding machine. Okay, so this is for A4 size na ating bond paper. So for A5 naman, this one, ito yung medyo challenging sa A5 kasi hindi talaga nagtatapat yung ating mga wire. So talagang kailangan i-adjust mo siya accordingly. Tapos, makikita nyo mamaya na medyo malapit na sa edge yung pagkaka-punch ng ating binding machine. So, yan. Like that. So, makita nyo na sobrang sagad na yan dyan. So, kaya kailangan talagang planuhin mabuti, no, kung paano ka magpa-punch dyan. Usually, pag A5 size na yung bond paper na ginagamit natin, ang ginagamit talaga natin ay yung 6-hole puncher. Dahil ito, mas sakto, mas maganda yung margin natin pagdating sa pagpapunch ng ating mga paper projects. So, yan yung ating W12M wire binding machine. So, sa una lang talaga, trial and error. So, kailangan talaga natin aralin yung ating machine or yung ating equipment para lang din mas mapadali yung ating production. So, yan. Nung una, dami ko ding mga nagamit na mga papel. So, ganun talaga. Part talaga yan ng ating learning curve bilang mga mompreneurs, di ba? So, part talaga yan ng ating learning curve. Okay, so, ano bang mga advantages ng ating Oficom W12M wire binding machine? Number 1 ay ito ay affordable siya. So, unang-una, kung kayo ay nag-start ng home-based printing business at naghahanap kayo ng affordable na wire binding machine na kaya naman talaga niya na mag-produce ng mga magaganda at premium na mga paper products. So, ito yung isa sa pwede nyong i-consider, itong W12M
na Officom wire binding machine. And then, madali lang din siyang gamitin. So, pagka nasimulan nyo na, no, na gamitin talaga siya, tapos nagamay nyo na kung paano siya gamitin, so, mapapadali na yung inyong production. At madali lang din siyang i-store. Hindi din naman siya ganun kabigat. Yan. So, hindi siya ganun kabigat. Kagaya nung isa kong wire binding machine, sobrang bigat talaga yan. So, madali siyang i-store din at madali din siya na ilagay somewhere sa inyong mga workspace or sa inyong workstation. So, yan yung advantages ng ating W12M Officom na wire binding machine. So, pag-usapan naman natin yung disadvantages. Yung disadvantage nito, unang-una, limited lang talaga yung capacity niya. So, kung halimbawa gumagawa kayo ng mga paper projects, kailangan yung size ninyo ay A4 lang or A5, or kaya naman halimbawa iba customize talaga yung size ninyo ng paper projects nyo, pwede nyo talagang i-size exactly kung saan yung mga butas ng ating W12M na wire binding machine. And then, isa pang disadvantage nito ay kaya lang nito yung hanggang 120 sheets of paper or project. So, hanggang dun lang talaga yung capacity niya kasi yun lang yung kaya ng wire na i-press ng ating W12M wire binding machine. So, yan yung disadvantages and advantages ng ating paggamit ng W12M binding machine. So, if you're just starting or kaya naman ay nagpaplano na magkaroon ng isang home-based printing business, so this wire binding machine is the best entry level I recommend. Dahil ito din yung isa sa mga pinakaunang ginamit namin or equipment natin dito sa Graceful Homeschooling. Now, if you're serious about talaga pag-set up ng isang home-based printing business, join my course, Papers to Profits. So, it's a step-by-step guide kung saan tutulungan namin kayo at tuturuan namin kayo kung paano kayo magsa-set up ng isang home-based printing business from mga tools, ano ba yung mga tools na kailangan nyo, equipment, supplies, even marketing, promoting, and pagbebenta ng inyong mga paper projects. Iyan yung tinuturo natin sa Papers to Profit. So, thank you so much for joining me today and I hope na nakatulong ito sa inyo kung naghahanap kayo ng isang wire binding machine na talagang maaasahan. So, ito yung equipment na pwede ko talaga ma-recommend sa inyo. So, thank you so much. This is Emmy Grace na nagsasabi na pwede kayong kumita habang nasa bahay. Huwag niyo lang kalimutan mag-subscribe. I-click niyo lang yung subscribe button at i-turn on yung notification bell para hindi niyo na-miss out yung mga ganitong content here in this channel. So, thanks so much. And I hope to see you again on my next one. God bless everyone and I will see you around. Bye!